Magandang umaga mga mamshis, mga beshies, ladies, dati matanda at mga bata. Dito naman tayo sa divination talk natin. At mga handsome, tall, and dark yung guys yan. Salamat sa pakinig nyo sa mga pakinig sa talk natin. At I hope so may napupulot kayong mga konting insight o kaalaman. At yung audience po pala natin, kahit na elementary lang tinapos, is okay na po yan. Pasok na po kayo. At bago lahat po, magpasalamat muna tayo sa mga taong naging way na sila yung naging daan na tuloy-tuloy itong divination talk natin. Sana po lahat po ng mga taong nakikinig at mga naging daan po sa talk natin. Liwanagan po kayo at sana po madali niyo maintindihan yung mga sinasabi ko na magaan sa inyo po na magawa niyo po. At yung talk po natin na yung tema po is first step lang po itong tema natin galing sa Lord's Prayer. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Patawarin niyo po kami dahil pinapatawad po namin yung mga taong nagkasala sa amin. First step lang po yan. Hindi po yan yung final step. Yung final step po natin is yung agape or perfect love. So, lahat po na ang absolute, truth, love, forgiveness, ay yun po yung end. Kasi ang standard po na sinet ni Master Christ po, yung sado na sinusunod ng mga Christians, which equally applicable din sa lahat. Kasi yung mga sado, teachings ng sado, equally applicable sa lahat yan, ay perfection. Wala po tayong standard na hindi perfection. Ibig sabihin, hindi po tayo nagtatry na maging perfect. Perfection. So, ibig sabihin po, pag below perfection, hindi po yan standard ng mga sadhu or mga righteous, truthful na tao, mga prophets, mga messengers, mga guru, acharya, at saka mga mystic mentor. Hindi po nila standard yung nagtatry kang maging perfect. Hindi po. Nagtatry ka maging tama yung way mo. Hindi po. Kaya nga katulad sa Bible na isa sa mga kinakonsider na Shastras or sacred scriptures, yung standard po dyan iba. Hindi po standard ng tao yan. Kaya minsan makikita natin parang taliwas po. Iba sa standard ng tao na sinusunod. Katulad yan, may mga divine or sacred prostitute na tinatawag. Hindi po yan acceptable sa society natin. May mga criminals, may mga minsan pagbiktangan na rapist dyan, which para sa standard ng scripture po, sastra na tinatawag, is perfect po yan. Pero sa atin po hindi perfect yan. Mali po yan sa atin. So, minsan, dahil sa siguro feeling natin, feel lang minsan natin, isa magaling tayo, matalino, alam natin kung ano yung future. Sabi ng iba, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Yung mga kasabihan na ganyan. Minsan dyan tayo nagkakatisod, nagkakasala. Kasi akala natin, believe tayo sa sarili natin. Akala natin, alam natin. Hindi natin alam, magunaw man yung mundo, mawala man yung material existence na to. Yung creation, yung standard po ng Godhead, naka-fix na po yan. Naka-set na po yan. Hindi yan pwedeng baguhin. Kaya nga yung first na kailangan natin is yung Shurat Shabbat or sweet melody. Sali yan sa melody yan. Na dapat ma-plant yung seed na yan. Minsan yung translation natin, seed is love or agape. Perfect love. Hindi po love lang na love yan. Perfect love po yan. Saka hindi yan wino-work out na parang nagwo-work out ka sa gym. Hindi po. Automatic po yan pag na-plant yung seed na yan.
nabuksan yung third eye mo, perfect na po yung path na sinusunod mo. Hindi po yan basta-basta lang. Hindi mo binabasta-basta yan. Okay. So, kasi kung hindi, wala ka pang seed ng, Surat Shabad, eros yung gagamitin mo. Minsan narcissistic na, Pero yung eros, kasi self mo, self yung standard mo, kailangan mong i-work out yung isang bagay. Ibig sabihin, mga physical health mo, mga, alam mo na, beauty mo, pera, property, honor, power. Alam mo yung ganun? Kasi body yung focus mo. Yung I am nyo po na tinatawag is body po. So, kailangan mong paghirapan. Alam mo yung ganun? Hindi pwedeng, hindi mo paghirapan yung isang bagay. Yung shabad na yan, or sweet melody, sali na melody. Yung agape, hindi po pinaghihirapan ng tao yan. Kusa po, costless ang tawag yan. Ibig sabihin, walang dahilan. Biglang i-plant sa heart mo ng sadhu, prophet, messenger, mga righteous na tao, truthful, guru acharya. Yun yung doon. So, hindi yun makuha ng iba. So, kaya nga natatakot yung iba sa standard ni Master Christ. So, binabaliwala nila na yung standard na perfect is, huwag na natin pag-usapan yung perfect. Okay. Pero hindi pwede po. Perfect. Yung ginagamit ng iba, righteousness, it actually, perfect yan. Perfection. Kaya nga hindi pwedeng matransfer yung Surat Shabad pag hindi Uttama Adhikari, kasi Uttama lang. Highest na devotee o Rasika Bhakta lang ang pwedeng mag-plant ng seed na yun. Hindi po pwedeng i-plant ng mga magagaling lang mag-quote ng verse, mga madhyam, tinatawag natin, mga scholar. Hindi po sila kaya, hindi po nila kayang i-plant yung seed na yun. Perfect lang, topmost devotee lang ang pwedeng mag-plant ng seed. Perfect yung ways niya. Yun yung hindi makuha ng iba. Kaya nga, ang stage na yan is papasok ka na sa hero's journey mo, sa spiritual practice, or sa tarot card, sa suit. Paakyat ka na sa level na 10 or 10th card. Ganon yan. Kasi apotheosis yun. Magkakaroon ng oneness. So, yung child, yung bata, yung daughter, or yung son, magiging man at saka woman. Katulad si Adam and Eve, man and woman. Okay. Na hindi nakita ng iba na, alam mo naman, minsan na iba yung standard na sinusunod natin. Ito talaga yung babae ito, ang daming kapalpakan, mali. Hindi po. Lalaki po yun. Kasi yung man, kaya nga head yung man. Kasi kung nagkamali yung head, sunod na lang yung iba. Ganon yan. Alignment ang tawag doon. At-one-ment or apotheosis. Samadhi. Ang tawag nga dyan is may isang word na ginagamit sa astrology. Conjunction. Ganon yan. Or may isa pang word na kalimut. Hindi ko na masyado ginagamit. Okay. Sa alignment ng dalawang energies, planetary system or ano man yan. Yan. Apotheosis. So, minsan yung pag-interpret natin ng story sa scripture, shastra, so ano-ano man yan, depende kung saan tayo oriented. Sa eros, sa body natin, baka pag sinabi niyang bread, tinapay ngayong ibig mong sabihin. Pag sinabi niyang temple, baka maging construction project, engineering project. Alam mo yung ganun. Eros yan. Pero pag sinabi mong agape, pag sinabi mong bread, iba yung bread yan. I am the bread of life. Parang ganun. Pero actually, babae, goddess energy yun, yung bread na yan. Or pag sinabi niya, temple, baka temple. Magpa-construct tayo ng taga 20 million na temple. Alam mo, hindi, ganon. Yung temple, nandun yung sa loob ng katawan mo. Ganon yan. So, ganon yan. Pagkaintindi ng iba, magpatayo ka na naman ng temple na bago, tapos gagawin mo na naman, i-construct mo na naman
yung tabernacle, alam mo ganun. Yung mga, yung mga basin, showbread, yung mga candles, alam mo ganun. Yung mga place kung saan sinasacrifice yung mga animals, tapos sa Ark of the Covenant, alam mo yung mga ganon, yung mga masyadong eros yung orientation, hindi po yan. Wala, shadow nga ang tawag dyan, hindi mo pwedeng ibalik yung shadow unless na nag-regress ka kung mga 20 years old ka, bumalik ka pagka 10 years old, 6 years old, iba na yun. Regression yun. Para naging immature yung pag-iisip mo. Pero hindi yun nakuha ng iba. Pero, ibig sabihin, pattern mo lang yun. Na yung original na pattern is, yung original copycat kasi yung pattern ng temple sa tabernacle. So, ibig sabihin, nangungupya ka lang, second hand ang tawag dyan. So, yung totoo talaga is, yun yung sado, yung symbol ng sado. Master Christ, Guru Acharya, ganun. So, ngayon, ang temple worship is yun na ngayon, yung association mo, o satsanga, or sadhusanga, sa sado, or prophet, messenger, acharya, guru, at saka mystic mentor. Iyon yung temple worship, yung pag-associate mo sa kanya. Hindi yung andyan ka, nagre-ritual ka. Medyo para yan sa mga mabababa yung pag-iisip. Papasensya na dyan. Hindi naman inaano natin yung mabababang pag-iisip. Hindi po yan. Kasi nag-i-establish ka sa living master na tinatawag. Kaya nga goddess at saka God ang tawag dyan. Kaya nga man at saka woman ang ginagamit yan. Kasi mga living master, sila yung living na image or mirror ng Godhead. Para ma-experience yung presence ng Godhead, kailangan ng sado. Hindi ka po nagsasado sa bato, sa papel, sa kung ano-ano mo dyan, watercolor, hindi po painting, hindi po living master. Kaya pag nawala yung living master mo, at saka hindi ka pa nag-progress, naging man at saka woman sa buhay mong yan, ay nako, ewan ko lang. Malungkot yung setup mo yun. Kaya kailangan mo maging man at saka woman. Pag hindi ka naging man at saka woman, hindi ka makaparticipate sa tinatawag nilang pastimes ng Godhead. Baby ka pa, spoon feeding or baka bottle feeding pa lang yung kaya mo. Child ka pa. Hindi mo pa naintindihan yung totoo talagang power ng Godhead. So, ganon yun. So, para sa mga taong gusto nila yung independence, independent woman, independent man. Wala pong independent sa material world. Dependent. The only, yung time na maging independent ka is kung naging vessel ka ng Godhead or Goddess Mother. Woman ka. Kaya na perfect yon sa 4 grandmothers ni Master Christ as sadhu or prophet or messenger. Si Mary the Great, yung mother niya, physical mother niya, at saka si Mary Magdalene lang ang nakamaster ng stage na yun. Halos yung 4 mothers na si Tamar, si Rahab, si Ruth, at saka si Bathsheba. Halos hindi nila na-complete yung stage. Kailangan pang dumating yung Mary, na 2 Mary, para ma-perfect yung mystery na yun. Yun yung totoong mystery talaga. Yung mystery na paano yung tao is magiging in the form of God and Goddess. Dahil sila yung acting on behalf. Yun yung spiritual prostitute na sinasabi nila or
sacred prostitute. Yung prostitute natin sa mundo, yung spiritual, naging material, yung spiritual naging material, naging makamundo. Yung spiritual creation naging makamundo. So, kung may mangyari man na coitus, is for katawan yung focus. On the other hand, pag sacred prostitute, yung material naging spiritual. Kagaya magkaroon ng coitus sa spiritual beings at saka sa humans. Pero spiritual yung nature niya. Sa case ni Eve at saka yung snake. Sa case ni Mary at saka yung Godhead. And impregnation, hindi po material. Although may physical na nangyayari na material, dahil nabuntis nga siya, nagkaanak, may physical body. Spiritual po yung orientation yan. Kaya nga yung mga great sages dati, mga highly developed ng spiritual tao, kahit na magkaroon sila ng anak, katulad sa story ng 5 Pandavas, yung grandfathers nila, ang father pala nila, ang fathers nila, hindi po yun, galing talaga to sa, sa father nila. Kung di, galing yun sa, sa kapatid ng father nila, na isang great sage na pinanganak yung tatlong magkapatid na kings. Ganon yan. Tatlong babae na buntis sa isang great sage. Naging king. Sila yung nag-guide. Ngayon, kung standard ng tao sundin natin, medyo, alam mo naman, ibang klaseng tao, sobrang self-righteous ang tinatawag. Alam mo yung standard mo lang, akala mo standard ng buong mundo, standard ng spiritual world, yung standard mo. Hindi mo alam, wala ka parang naintindihan sa standard ng spiritual world. Wala ka ngang surat sa bud or sweet melody. Hindi pa nga na-plant sa puso mo. Akala mo standard. Tali-talino mo. Ganun yung mga mentality minsan. Kaya nakakalungkot. Kasi supposed to be yung standard ng Godhead or ng Goddess Mother yung susundin natin. Pero sige lang. Okay. Masaya naman ang mundo kasi may variety naman. Ganon yan. So ngayon, minsan, pinufulfill ng Godhead yung desire natin. As naniniwala sa Kanya. Minsan, hindi naman. Pero, iisipin natin, hindi ito tungkol sa kailangan mong i-work out. Kasi yung Shabbat, or sweet melody, or agape, na naka-plant sa puso, magkakaroon ng fruit yan. Magkakaroon ng fruit. So, ino-nurture yan ng Holy Spirit siya. Magkakaroon ng fruit. So, habang buhay pa yung shadow na mag-guide sa'yo, is ino-nurture niya yan. Para kang kambing, wala naman kasing sheep sa atin. I-feed ka niya hanggang lumaki ka. Tumigas yung buto mo, sabi nila. Okay. Maging mature ka. Pero pag wala na siya, yung spirit na mag-guide sa'yo. Lord in the heart. So, ganon yun. So, ngayon, hindi po, ang word na ginagamit ng saan dito is being. Yung pagiging ikaw. Hindi yung dahil sa may diploma ka, dahil sa marami kang pera, marami kang sasakyan, dahil sikat yung pamilya mo, artista ka kaya, okay. So, hindi po yung ganun being. So, minsan, nakalagay dyan na yung nature ng being dito is makikita sa expression ng love. Kasi yung Godhead naman natin is love. Hindi po feelings yung love. Yung love po, Godhead po yan, hindi feelings. Hindi mo feel na feel yan. Maramdaman mo lang yan. Ma-sense mo yung presence niya pag may surat sa band ka. So, minsan, ang nakalagay dito is, kung titingnan mo, ang nature ng love, matyaga yan. Maganda yung loob. Hindi mainggitin. Okay.
Hindi mayabang o mapagmataas. Hindi magaspang yung ugali. Hindi rin makasarili. Okay. Hindi rin magagalitin. Okay. O mapagtanim ng galit sa kapwa. Mga example lang po yan. Wala po yan. Kaya nga perfect ang tawag sa kanya. Pero hindi po minsan natin maintindihan yung perfect. Kasi parang malayo. Kaya nga pag wala kang association ng sado, o prophet, messenger, righteous o truthful na tao, mga guru acharya, saka mga righteous mentor, hindi po makuha yan. Kung ikaw lang magsari-sarili, mag-interpret ng teaching ng Shastra na walang presence ng guidance ng sadhu, malamang iba naman yung pagkaintindi mo. So, hindi mo makuha. Yung Shastra na yan is hero's journey yan ng mga taong nauna sa iyo. Kailangan intindihin mo yung dinaanan. Ngayon, buhay yung Godhead para sa iyo. Buhay yung Godhead at saka yung Goddess Mother para sa iyo. Hindi yung nababasa mo lang. Meron palang Goddess Mother. Meron palang Godhead. Hindi po ganun. Buhay po siya. Nakikisama sa iyo. Nakikihalubilo sa iyo. Yung mga saints po, yung mga sadhu, mga prophets, messenger, buhay na buhay po yan. Kasama. Pikit man yung mata mo o bukas. Buhay po yan sila. At saka hindi po yan nawawala. Hindi po yan parang story na pag sinara mo yung libro, wala na. Hindi po. Buhay po yan. Akala ng iba, pag nag-worship ka, nag-pray ka, alam mo yung ganon. Pagtapos yan, wala. Hindi po. Buhay po yan. Kaya minsan nami-mislead tayo ng mga material na things. Akala natin, ito yung totoong worship. Hindi po. Yung totoong worship po, andun po sa loob ng katawan mo po. Doon sa seed po, sa heart. Yung totoong worship. Hindi po yan. Hindi, yung Godhead po, hindi po mahawakan ng kamay. Hindi po ng five senses, matouch ng five senses. Kaya nga Godhead tawag sa kanya. Kasi beyond nga siya. Pero sa mga tao, mga medyo mahihina yung mahihina. Hindi natin alam kung anong mahina sa kanila. Kailangan nilang maging materialistic yung concept ng Godhead. Walang imposible sa Godhead. Pero ang point dyan is hindi po nababago yung nature ng Godhead. Ang nature ng Godhead po is eternal at saka immortal. Hindi siya temporary na katulad ng material world. Kung nalilito ka po sa ibig sabihin ng eternal at saka temporary po, malamang kailangan mo ng dictionary. Basahin niyo po dyan kung ano yung pinagkaiba. Kaya nga po yung Godhead na temporary po, na nasisira ng time. Pwedeng basagin, pwedeng punitin, pwedeng sunugin. Hindi po Godhead yan. Hindi po yung nature ng Godhead. Kaya nga, huwag po tayong malito sa idea ng imposible. Yung imposible sa Godhead is imposible po siyang maging temporary. Imposible po siyang makontrol ng material nature. Beyond po yan siya sa material. So, lahat ng material nature, lahat na nakikita mo dito, na pwedeng gawin ng isang kamay ng tao, hindi po yan Godhead. Material nature po ang tawag. Kahit na ano pang paikot-ikot na explanation. Hanggang sa mahilo. Hindi po yan. So, ngayon, ang po natin dito is, kailangan po natin intindihin yung, na kailangan po natin ng association. So, yung standard po natin, minsan nakakalimutan natin, may standard yung Godhead po. Hindi po tao. Pag in-apply na po natin yung standard ng tao, wala na po. Tanggal na po yung Godhead. So, yun yung paggising natin ng umaga hanggang sa pagpikit ng mata natin magpahinga tayo, iisipin po natin kaninong standard po yung sinusunod natin. Kasi hindi natin maintindihan yung
nature ng Goddess Mother pag standard ng tao yung gagawin. Pero sige lang po, masaya naman yung iba na standard ng tao yung sinusunod nila. In fact, yung old age sa death, baka wala silang concern. Kamatayan. Kaya nga standard ng tao yung sinusunod nila. Mag-ano ka na lang ng drugs siya, ng gamot, o baka bagong discovery na humaba yung buhay mo. Wag ka na lang umasa ng immortality or philosopher's stone. Kasi yung Godhead lang yung pwede mag-offer. So, kung ano yung nature ng guru mo, acharya, or prophet messenger, ganun din yung magiging nature mo. Kung saan siya pupunta, doon ka rin pupunta. Kaya nga, yung mga shadow, hindi namimilit yan. Nag-i-explain lang sila, pero hindi sila namimilit. Kasi may mga tao na believe talaga sila sa sarili na ang galing-galing nila. Matanda na kaya sila, puti na yung buhok. Matatalino kaya mga ganyan. So, dahil hindi bukas yung third eye nila, hindi nila rin maintindihan. Yun yung malungkot na part. So, ngayon, yung path ng four mothers, ganun din yung path ng mga babae. Yung path ni Tamar, path ni Rahab, path ni Ruth, path ni Bathsheba, at saka path ni Mary at ni Mary the Great, saka Mary Magdalene. Yun yung path ng mga babae. Yung path ng mga lalaki, yun yung path ni Master Christ, path ni Prophet Muhammad, path ni pinakita ni Krishna, ni Arjuna. Mga path po yan ng mga great masters na kailangan natin. Pero sa ngayon, kailangan natin ng buhay na master. Yung talagang nakikitabi sa'yo, nakikikain, alam mo yung gano'n, kakain kayo ng nakakamay lang, alam mo yung gano'n. Nag-worship ka, tinuturuan ka niya kung paano mag-attend sa kanya, mag-serve sa kanya. Ganon talaga. So anyway, ito lang po yung natin, yung story sa Shastra po. Or any scripture. Quran mo niyan, Bible, Vedas, Bhagavad Gita. Or Adi Grant or ano man yan. Ay po yan, isa lang pong patutunguhan niya, ma-understand natin yung absolute truth, yung Godhead. Kasi ang daming mga gods and goddesses yung mag-offer sa'yo, pero illusion lang po yan. Ay, hindi siya illusion yung kilala natin sa Facebook. Hindi po yan. Hindi po kasali si illusion dito. Yung illusion po is, akala mo yun na yung katotohanan, pero hindi po. Until the time na bukas yung third eye mo, at saka naging full-blown, nabukas lahat yung spiritual faculties mo, yung kakayahan mo, bear fruit, nag-mature yung Shabbat, or agape sa heart mo, hindi pa po capable tayong, pero masisense lang po natin yung present. Kaya i-take advantage natin association ng mga sad, or mga prophet, messenger, mga rasika paktas, mga mystic mentor. Kung hindi po natin ma-take advantage, sayang yung buhay natin. Pero sige lang. Sanay naman tayo sa pagsasayang. Kuryente, tubig, alam mo yung ganun. Oras, sinasayang natin. Kasi walang kwenta yung buhay, so kailangan sayangin. Alam mo yung ganun. Pera na lang palagi. Alam mo, hindi masama yung pera. Pero pera na lang palagi. Attention mo na lang palagi. Alam mo yung ganun. Kung maganda ka ba o hindi. Dami mo bang fans, dami mong followers. Parang ganun na lang palagi. Hindi natin sinabi masasama yan sila. Ang sinasabi natin, ilagay po natin sa tama. Yung pinaka-end natin is ma-achieve natin yung apotheosis of at-one-ment sa Godhead. Kung lalaki ka, maging man ka. Kung babae ka, sa Goddess Mother, maging woman ka. Saka mo pasukin or mapasok yung stage ng Grand Arcana. Kasi minor Arcana lang yan. So, ganun po yan. So, sana po maging maingat tayo sa pag-spend natin ng time natin. Kasi, yan
Parang laro yan, 3D matrix, na sinasabi nila. Na kung hindi ka marunong mag-spend ng resources mo, which actually free naman na binibigay sa'yo, baka iba yung mapuntahan. So, yun lang. I am that I am. Yung totoong I am, yung Godhead po. Yung Goddess Mother. Ngayon, ikaw dapat maging I am din. So, i-take advantage po lang po natin. Kasi kung hindi po, yung standard po natin, substandard. Wala pong substandard sa spiritual practice. Perfect po. Madali ma-achieve yung, hindi naman actually achievement yun, kasi hindi naman pinaghihirapan. Madaling ma-attain or pwede natin magamit na word na yung life na perfect. Pag andyan ka sa guidance ng sadhu at saka association ng mga sadhus din. Ibig sabihin, guidance ng mga prophet, messenger, mga guru, acharya, righteous, truthful na tao, at saka mystic mentor. Pag wala po sa kanila, ewan ko na lang po. Pero anyway, adventure din yung buhay. So, sana po, yung adventure ng buhay mo is hindi mapunta sa ibang adventure. Maging misadventure po. Kasi katulad yan ng relationship sa isang tao. Kung ikaw, babae, magkarelasyon ka sa lalaki. Ikaw, lalaki, magkarelasyon ka sa babae. Ay, mga mamshi-beshi, ladies na red, dati matanda sa kabata. At handsome, tall, and dark na guys yan. Yung relationship sa ibang tao, parang adventure. Gawin yung very meaningful po. Hindi yung, maging, alam mo, yung may inggit, alam mo, yung mapagtanim na galit. Hindi po yan adventure. Misery po yan. Iba yung adventure. Masaya po yung adventure. So, kailangan ma-work out nyo yung adventure nyo. Kung marami na kayong adventure, marami kayong karelasyon, masayang-masaya kayo sa karelasyon nyo, ipagpatuloy niya lang po. Kasi, tandaan nyo po, yung hinahanap po natin, man po, hindi child. Woman po, hindi daughter, hindi son. Yun yung hinahanap natin sa relationship. Hindi po madaling ma-attain. Tandaan nyo po, yung isang sadhu po, man po yan yung kategory niya, sadhu, man po yan. Hindi po yan son or daughter. Equivalent po niyan, 1,000,000 po na tao. Ganon yung kabigat po, kung mo yung bigat niya. Ibig sabihin, pag sabay-sabay mo sa ikilo mo, sa bigat, napakabigat po. Hindi po yan ordinary na association. So, pag nakipagrelasyon ka po sa mga man na totoo at saka mga woman, kahit ilang beses pa sila nagkarelasyon o marami silang karelasyon, hindi po natin concern yun. Ang concern po natin is paano tayong maging man at saka woman. Kasi yung stories ng mga sadhu sa scripture, kahit sa atma na scripture, is hindi lang po isa yung relasyon niya nila. Kasi hindi naman po sila spirit naging matter. Ibig ko sabihin, hindi po sila yung tipong ginawa nilang makamundo yung spiritual na life. Ibig sabihin, yung life natin dito, sa mundo, spiritual po yung life nila. Kung titingnan lang, parang ordinary lang silang tao. Ganun po yan. So, kayo, kaya ulitin sinabi ko last time, huwag kayong mag-break ng commitments nyo sa iba. Sa kung saan kayo nagkaroon ng relationship. Kasi, yan sila, may mga reasons bakit nagkaroon ka ng relationship sa kanila. Hindi dahil sa masyado kang nangunguleksyon ka ng relasyon, hindi. Dahil po sila part ng spiritual evolution mo po, bros. At sila, mag-grow din dahil sa iyo. Ganun lang po yan. Ang coitus po na experience, secondary po yan. Yung primary is yung seed po. Kasi dalawa yung impregnation. Ang impregnation na isa is sa physical body. Yung isang impregnation is sa spiritual body, which ang tawag dito is yung pag-plant ng
Surat Sabad or sweet melody or agape sa heart niyo po. Yun yung impregnation na perfect ni Mary the Great Immaculate Mother at saka ni Mary Magdalene. Kaya nga ang color na ginagamit nila is red kasi na perfect yung impregnation sa kanila. Sa mga hindi pa po, naging widow at saka yung mga babae. Ano talaga, hindi pa naging mother, black po yun sa kanila. Kasi hindi pa sila naka-receive ng spiritual na impregnation. Hindi pa sila na-plant yung seed sa kanila. Ganun. Or, kung na-plant mo yung seed sa kanila, yung longing nila po sa devotion, masyadong, alam mo na, malalim. Hindi katulad sa iba. So, ganun po yan. So, yung red na color po, is ibig sabihin, na complete na po nila yung manhood nila. Yung sa mga black pa po, on the process pa po yan sila na makomplete. So, ibig sabihin yung partner nila or soulmate, hindi pa po na-complete yung connection nila. Pero pag complete na po, red na po yung ginagamit. Makikita nyo yan sa Vedic culture, yung mga colors na ginagamit. Pero yung black, hindi masyado ginagamit yan sa, usually sa ibang culture yung ginagamit. Pero same rin po yung black at saka red. Yung isa lang po is, na-separate po siya, naging black. Yung kasama mo po palagi, red po. Yung sa material world, pag nawala po yung partner niya talaga, naging puti yung color niya. Ganon talaga. Naging, kung baga sa symbol yan ng, niya, na disconnect na siya, puti yung color niya. Yung yung parang hindi makamove on, sabi nila. Pero actually, yan, hindi siya nawawala. Kaya nga yan, sacred colors, yung black at saka red. Pero makikita mo palagi yan sa mga, masyado advanced sa mga practitioner. Hindi mo makikita yan sa iba. Yung iba, hindi nakakaintindi, gumagamit lang. Pero yung mga practitioner talaga, ito yung ginagamit nila. So, yung mga white, makikita mo minsan sa mga sado yan. Ibig sabihin, hindi na sila makipag-connect physically sa world na to. Ganon. Pag gumamit sila ng black, ganon din yung pinaka-idea dyan. Isa lang yung worshipful na deity nila. Or yung shadow na nag-guide sa kanila. Ganon. Yung red po, ganon din po. Kaya lang, present po yung person. Present siya. Napakalalim po ng hindi ma-explain sa words minsan kasi kung hindi ka po nabigyan ng Surat Shabad, hindi pa bukas yung third eye mo, parang ang hirap yung distinction makita. Comparison lang yung pwedeng magawa. Pero yung mga talagang unguided ng sado, nakukuha po nila yan. Kasi, may naman yan may parang nagkakausap sila ng nag-guide. But anyway, tandaan lang po natin, 2 standards lang yung pwedeng umiral sa buhay natin. Yung standard ng Godhead or Goddess Mother at saka standard ng world. 2 lang po, all or nothing. Hindi po pwedeng maramihan yan. Hindi po pwedeng paiba-iba. Isa lang po. So, kung kayo po, na may Shabad na kayo, naintindihan nyo ito, huwag po kayong bumitaw sa association. Once bumitaw po kayo sa association, wala na pong remedy dyan. Kaya nga ang hirap po, pag nawala yung association mo ngayong lifetime. Walang guarantee po na next life na makakaroon ka ng association. Maybe in a way, physically, pero napakahirap po. Para kasing nag-aaral ka sa school. Walang physical presence ng teacher. Napakahirap po. Hindi po tayo napaka-advanced na katulad ng mga sado. Na kahit hindi magpakita ang physical presence ng God din. Transfiguration, sabi niya.
na magpakita lang siya kahit in a form of cloud lang or fire. Napakahirap po. Tayo pa naman napaka-superstitious natin minsan. Superstitious in the sense na matapos natin magsimba, balik tayo sa old habits natin. Nagmumura tayo, hindi natin makontrol ng anger natin. Envious tayo, alam mo yung ganon. Yan yung reason bakit si Krishna, si Solomon, o kung sino pa dyan, tingnan mo yung partners nila, iba, marami, hindi isa. Kasi yung mga na yan, is later on na-realize nila na yung agape pala, perfect yan. Hindi yun makasarili, hindi yun physical yung tinitingnan. Spirit po yan. Pero anyway, I hope so may mga men at saka women dyan, mga mamshi, beshi, ladies red, at yung matanda at saka bata, at mga handsome, tall, and dark guys dyan, na nakikinig, na nakukuha niya yung sinasabi ko. Otherwise, medyo napakahirap. So anyway, thank you sa time nyo. Na hindi ko na-continue yung story ni Mary, the great Mary Magdalene. Pero itutuloy po natin yan. Inano ko lang, intermission lang po ito. Na para konting insight lang po. So, thank you po sa time nyo. I hope so may napulot kayo. Yung standard po natin yung titingnan natin palagi. Every time na mag-interact tayo sa ibang tao, yung standard po yung isipin natin. Standard mo ba yan? O standard po ng Godhead or Goddess man? Yung pinapakita mo bang ugali is, yan? Daughter or son ba yan? Or man or woman? Pagiging, ma-attain mo na ba yung apotheosis o baka abutin ka pa ng next life? So, thank you po sa time nyo. I hope so may napulot kayo at sana sa mabuti lang tayo at i-bless po tayo. Thank you.